Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po Panginoon at muli ay binigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon na makaganap sa iyong dambana upang ipahayag ang mga damdamin, karanasan ng ating mga kapatid na naririto ngayon ay yung tinawagan sa lugar na ito. Mapalad tayong mga kapatid dahil sabi nga, ito, nandito tayo at nakarating sa lugar na ito. Samantalang iba nating mga kapatid ay sabihin nating nakaratay or abala sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Mapalad tayo at nakilala natin ang buhay na Diyos at tayo ay nakarating sa lugar na ito upang siya'y papurihan, pasalamatan. Amen po ba? Sa araw pong ito, mayroon po tayong 5 magbabahagi. Sana po kung ano man ang kanilang ibabahagi ay pakinggan ninyong mabuti at namnamin dahil naranasan nila sa kanilang buhay kung paano kumilos ang buhay na Diyos. Uunahin ko po ang aking kapatid na alagad. Siya po ay isa sa itinuturing kong mapalad dahil sa dating buhay niya, isi-share niya kung ano ang naging buhay niya bago siya napunta sa lugar na ito. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Rose Garcia. Maraming salamat kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga po bang magandang umaga? Nung kayo po ay nagising kanina, totoo po ba yon na napakaganda? Opo, dapat lang po na laging maganda ang umaga para sa atin. Gusto ko po kayong batiin, i-congratulate na sa kabila ng 5 araw na wala po ang mahal na apo, kayo ay nandito. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Naisip niyo po ba o naramdaman ninyo sa inyong mga sarili na tunay ang sinabi ng mahal na apo? Wala man siya, ngunit nandito ang kanyang presensya. Amen po ba doon? Amen. Ang introduction po, kanina po nung sinabi sa akin ng ating facilitator na ako ay magsishare, nag-isip na po ako ng mga ibabahagi ko. Pero, ang kanya pong introduction sa akin ay, ano daw po ba ako? O sino ba ako nung bago ako mapunta rito? Ako po ay pasyente rin na katulad nung marami sa inyo. Pero, hindi po ako nagtibay. Ang mga nararamdaman ko po noon ay pagkahilo, nervyos, kung ano-ano po na lahat naman na yon ay nagdaan sa doktor. Pero hindi po ako gumaling. Kung makikita po ninyo at hanggang ngayon ay naka-file sa akin ang mga resulta ng CT scan, ECG, ultrasound, mammography, ganyan po kakapal. Every year ay nagpapa-check up ako. Hindi po lilipas ang 1 taon na hindi ako nagkakasakit. At ito pong mga bandang huli na, hindi na taon kundi buwan na ang binibilang na lagi akong nagkakasakit. Bakit po ba ako hindi nakatagal dito? Nung ako po ay hindi ko po makakalimutan talaga ang kabutihan ng Panginoon na ginamit niya ang kapatid na Grace na ako'y akayin dito. Lagi po niyang sinasabi, hindi ako ang dapat mong pasalamatan kung hindi ang Ama. Pero anhin ko man pong isipin, kung hindi po siya, hindi po malalaman na meron palang barangay Paligi sa Candaba, Pampanga, at lalo na hindi ko malalaman na meron palang Apo Kunching na ginagamit ng ating banal na espiritu. Amen po ba doon? Amen. Ngayon po, ang tanong po ay bakit hindi ako nakatagal? Kasi po, ang hirap naman po nung pinapagawa eh. Ang sabi po kasi, magpatawad.
hindi ko po kaya eh. Talaga pong ako ay sumuko. Ako po ay nag-about face. Sapagkat hindi ko po kaya yung requirement na yon. Dahil ang nasa isip ko po, magpapagamot lang ako. Bakit kailangang ang isang napakabigat na bagay ay aking isuko? Nung ako po ay umalis, bumilang po ng siguro mga 2 taon. Yung sakit ko po talagang hindi na kayang ipaliwanag. Ang di po meron tayong doktor sa puso, ang tawag sa kanila ay cardiologist. May doktor po tayo sa bato, ang tawag sa kanila ay nephrologist. Ngayon po, yung kung ano man yung nirereklamo ko, kung ano may dinadaing ko, doon ako dinadala. Nung ako po ay in-examine na, ang sabi po sa akin ay, bakit ka hindi makatulog, bakit ka ninenervyos, bakit ka ano, hindi ko po alam. Wala pong dahilan. Basta kakabugang dibdib ko, manlalata ako, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Ang tawag po sa doktor na yon ay psychiatrist, sa isip. Yung pong isa, psychologist. Ganon din po, hindi sila nagkakalayo ng linya. Pero, napakamahal po ng bayad sa kanila. At kung ikaw ay may health card, hindi po sila covered ng health card. Gaano po kamahal ang bayad sa kanila? 2,500 ang isang oras. At iyon po ay walang gagawin kung hindi mag-usap lang kayo. Kakausapin ka lang niya sa unang paghaharap ninyo, pangalawa, pangatlo, puro pag-uusap lang. Magkano na po yon kung 3 beses kaming naghaharap? Di po ba napakamahal? At bukod pa po ron, alam ko naman na ang lahat po ng ibibigay sa aking gamot ay pangkalmante lang. Dahil po ang mga doktor ay sobrang matatalino. Sa dami ng nakaharap kong doktor, kahit isa walang nagsabi sa akin na umasa ka sa Diyos. Nung ako po ay naikot ko ng lahat, nephrologist, cardiologist, lahat na po na yan, naikot ko na. Ang sabi po ng neurologist, yung po ang huli. Ang sabi po ng neurologist, normal naman ang aking CT scan, bakit ang pinanggagalingan ng hilo ko at nitong mga ugat ko talaga namang hindi maipaliwanag. Sabi po niya, mag-out of town kayo, mag-out of the country kayo, maglibang kayo. Sabing ganon. Tumatango lang ho ako. Sa loob-loob ko, wala namang findings talaga. Walang makitang diferensya. Kung hindi, ang ipinapayo na lang niya sa akin, paglilibang. Hanggang sa naalala kong muli ang kapatid na Grace. Pinuntahan ko po siya. Sabi ko sa kanya, Mare, sasama na ako sa'yo. Sabi kong ganon. Pero, nandun po sa isip ko yung requirement na naman na napakahirap para sa akin. Yung magpatawad. Kasi po, ang tao, siguro, sa akin po, ewan ko lang puro sa iba. Sa akin po kasi, kapag ka yung sobra na talaga, yung hangganan na talaga, hindi na po Pero, sadyang ang Panginoon, makikita mo kung paano kanya minamahal. At yun po naintindihan ko nung ako maging palagian na nakaupo at nakikinig. Inaamin ko po nung una talagang hindi pumapasok sa isip ko. Lahat ng sinasabi ni Apo, hindi pumapasok. Talagang tumatapon lahat, sayang lang. Pero, nung iparamdam sa akin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, noon ko po na-realize talaga na binigyan lang ako ng isang bagay na ang sasagot lamang ay siya. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ako po ay pumapasok dito na humahawak dyan sa mga bakal na yan. Hindi po alam nung marami na ganun ang nararamdaman ko. Bagamat ako'y normal na nakaupo, normal na nakakausap, yung buong katawan ko na yan ay may panginginig, may daloy na mainit, may pagkahilo, may pananama ng katawan, may pagsakit ng mata. Lahat po na yun naikot ko na po yan. Nanggaling pa rin po pala ako sa ophthalmologist, yung pong doktor sa mata. Lahat po na yan naanuhan ko. Meron pa po sa ugat, yung doktor sa ugat. Kaya po ako ay talagang sila inakilala ko, hindi man po ako mayamang tao. Nakilala ko po yung mga doktor na yon, yung linya nila na yon dahil nga po sa ibinigay sa aking karamdaman. Nung ako po ay nagdesisyon na dapat ako'y lumagay sa kalooban ng ating Panginoon. Di man po bigla, sapagkat sabi nga, napakarami kong dapat tunawin sa aking puso. Nagbata po ako, sapagkat wala na pong pag-asa. Nagbata po ako, nagtiyaga po ako, at hiniling ko po sa Panginoon, natulungan niya ako, baka sunod sa Kanya. Kasi kung ako lang po, talagang hindi ko kaya. At hindi naman po ako binigaw ng Panginoon. Nagpakilala po ang Panginoon sa akin sa paraan na papaano. Pinawi niya ang aking paghihirap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat po nung pagkakataon na yon ay kung itatanong mo po sa akin yung salitang pagpapatawad ay hindi ko pa po talaga naibubukas sa bibig ko. Pero sa kahihingi ko po sa Kanya ng tulong na ako ay gawin niyang tunay na anak niya na makasunod sa Kanyang kalooban. Isang araw po na ako ay nasa Adoration Chapel, na ako po ay nagdarasal. Kasunod ko po ba naman na panalangin yung taong mahirap patawarin Kaya nasabi ko po sa Panginoon, iniligtas na niya ako. Sapagkat yung napakahirap na gawin, nagawa ko po, alam ko pong tinulungan niya ako. Kaya po ako, gano'n na lang po ang aking pasasalamat sa ating Panginoon. Meron pa po akong isang ibabahagi sa inyo. Itong taon po na ito ay nagkasakit ang aking dakilang ina. Hanggang sa siya ay nawala noong pong November 4. Habang siya po ay naghihirap, ay sinabayan namin ng panalangin. Ganito po bisa ang ating Chaplet of Mercy. Ang dalangin ng sa mabathalang awa. Habang siya po ay naghihirap, kami ay ng magkakapatid ay nagdasal. Nagdasal po kami ng chaplet. Alam ko po na bagaman siya ay ang kanyang BP ay 30/20, ay yung pandinig yun daw po ang huling nawawala sa tao Kaya nung ako po ay nagdadasal, itinapat ko yung bibig ko sa kanya. At sabi ko, mahal ka ng Panginoon, nanay, mahal ka ng Panginoon. At umuusal po kami ng Chaplet of Mercy. Pagkatapos po namin ng chaplet na yon, siya po ay payapang-payapa ng pumikit. At ngayon pong araw na ito, ang kanyang ika-40 days. Kaya kami po ay nagpamisa, nagsimba kami, at dumalaw kami sa kanyang puntod. Inaangkin ko po na siya ay kapiling na ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Narinig niyo po ba ang kanyang ibinahagi tungkol sa pagpapatawad? Kuminsan ang ating karamdaman ay doon nang gagaling sa puot, galit, hinanakit na nasa ating puso. Subukan po nating magpatawad. Yun po ang ating magiging kagalingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa nating kapatid na
nanggaling sa Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Mariano Parado. Good morning. Good morning po. Maraming pong salamat at binigyan mo ako ng lakas upang ihayag ang iyong kapangyarihan at katakilan at dakilang pag-ibig. Mga kapatid, ako nga po pala si Mariano Parado, gaya ng binanggit ng ating kapatid, taga Baliwag. Dati na po akong naghatid ng mga may karamdaman dito, kaya alam kong maraming gumagaling dito. Kaya matagal na, ilang taon na siguro yon nung umuwi yung anak kong panganay kasi nagtatrabaho po sa Davao Oriental. Tapos nagpasukat sila ng salamin ng aking may bahay at sinabi nung optometrist na magpatingin sa sa specialista sa mata talaga, yung sa mata lang. Kaya dinala namin siya. Then sinabi nung doktor na glaucoma yung kanyang sakit. Kaya ang ginawa namin, nagpa-second opinion kami dun sa San Fernando, Pampanga, sa kilalang doktor dun sa Robinson. Kinonfirm niya na yun nga. Kaya sabi ko, nung umuwi na kami, punta tayo kay Apo Conching, sabi ko. Kasi sa akin, alam ko naman na pag sinabi ng tao na imposible sa Diyos, wala namang imposible, di po ba? Purihin natin ang Diyos. Nung pumunta kami dito ay sinabi na Apo Conching na mag-siyam po. Kaya sinunod namin po yun. Pero nung after 7 days na, binigyan kasi ng pamatak ng doktor 7 days na nagpatak siya, then Biyernes, supposed to be ma-absent kami dito. Dahil pumunta nga kami sa San Fernando po Kaya maaga pa lang, nandun na kami sa San Fernando, kahit hindi pa nag-open yung mall, nandun na po kami. Then nung nagbukas na yung klinika ng doktor, mga alas 10, kasi alas 10 talaga ang bukasan doon sa Robinson. Andun lang po ako sa sasakyan, si Mrs. ang nagdala sa kanya doon. Pero habang nagpe-pray po ako, nagro-rosary po ako. Then maaga sila na entertain ng doktor. Pero nung unang punta namin, natapos po ang check-up, mag-alas 3 na po yata. Ganon din ang oras ang punta namin. Pero sabi ko, Lord, sana hindi kami ma-absent. Sabi ko talaga, gusto kong magpunta dito. Kasi nga, napakatindi nga naman ng aking kahilingan kay Lord. Dahil kahit sino siguro sa atin lahat, pag ng situation ng anak natin, talagang matindi. Lalong-lalo na kung yung bata ay mabait, masunurin. At nakikita mo yung liwanag ng kanyang tatahakin. Kaya, ayun. O nga pala, isingit ko muna yung tungkol sa Divine Mercy. Kasi, 1990 pa po, ay hindi ko alam kung bakit yung larawan ng Divine Mercy, napalaminate ko po. At simula noon, ay tuwing alas 3, nagdadasal po ako niyan. Kaya nung yung anak ko, ito yung naisip ko kagad, tagbo tayo dito. Kaya yun nga. Kaya nung pumunta na kami dun sa San Fernando, yung pressure ng mata niya, from 48 to 49, nagiging 19 to 24. Kaya yun ang patandaan na gumalaw na si Lord. Kaya nag-iipon na akong ng surgery doon sa mata niya. Nag-loan na po ako kasi yung may konting pension po ako sa Upslay. Niloan ko na po, nakahanda na yung pang surgery. Pero yung mensahe ni Lord, sabi ko pag nag-improve yung hindi namin papaubira, sabi ko. Tapos sumunod na mensahe ni Lord. Naipangako kasi yung kalahati ng babayaran, nagkataon doon ng Yolanda po Tapos dumating mensahe ni Lord, bigay mo doon. Binigay ko po nga po, tinupad ko yung ko.
Kaya yung kalahati ng pang-surgery, andun na po sa ano. Kay Lord naman yun eh. Tutusin yung biyaya na yun, kay Lord din naman. Kaya pinagkaloob ko po yun. Kaya bago pa sinabi na yung kapatid noon na yung tungkol sa pagtulong sa ano sa Yolanda, nung one time nag-talk siya dito, yung maputi nating kapatid, naipadala ko na po yung ano, yung kalahati. Kaya nananalig po ako na yung anak ko ay pagagalingin ni Lord. Kasi po talaga itatanim ko sa isipan ko yung biyaya na yung pananalig kay Lord, na kapag mananalig tayo sa Kanya, sabi niya, hilingin mo ang anumang gusto mo sa pamamagitan ng panalangin, ipagkakalob ko sa iyo. Sabi niya. Kasi nangyari itong yung situation na ito no, one time, naglalakad si Lord, no? Tapos nagutom siya. Nakita niya yung puno ng igos, then pinuntahan niya ngayon. Tinignan niya yung puno ng igos, walang bunga. Sabi niya, sinumpa ni Lord yung ano, yung puno ng igos. Hindi ka naman bumunga ngayon. Agad-agad natuyo yung ano, natuyo yung puno ng igos. Then nagtaka ngayon yung mga alagad niya kung bakit nangyari iyon. Sinabi niya, kung may pananalig kayo, magagawa rin ninyo ang ginawa ko, sabi niya. Kaya ayun ang ano, at hindi lang, sabi niya, pag sinabi mo sa bundok na ito, tatalon ka sa dagat, tatalon yan, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ko, ang bundok na nararamdaman ko ngayon, yung karamdaman ng aking asawa, ay ng aking anak. Kaya naniniwala ako yung bundok na yan, maliit lang yan para kay Lord, no? Kung mabasa natin lahat yung kasaysayan ng ginawa ni Lord, kay dakila niya talaga. Yung mga Israelita, pinadaan niya sa dagat, na natuyo yung dagat. Gaano kahirap yun, di ba? Di ba? Gaano kahirap yung buhayin niya yung 4 na araw ng patay ng kaibigan niyang si Lazaro. Napakahirap po niyan. Kaya hilingin talaga natin yung, kasi nasa kanya, siyang nagbibigay sa atin ng pananalig eh, na dagdagan niya yung ating pananalig sa Diyos. Dahil yun lang talaga ang makapagliligtas sa atin, yung pananampalataya natin. Napakarami ng marami akong ikukwento tungkol sa kabutihan ng Diyos sa atin. Alam ko po na bawat isa sa atin naramdaman niya yung presensya ng Diyos. No? Sa paggising pa lang po natin sa umaga, talagang isang biyaya na ng Diyos sa atin. Sa akin, nag-start akong nakilala si Lord. No? Mga sundali po kasi ako dati ngayon po tired na. Nag-start akong nakilala si Lord 1990 po, 89 nag-start yung kudeta po, no? Member kami ng RAM, no? Kaya nung after ng kudeta, kinalap po yung mga sundalong nasa rebelde para hindi makapag-ipon, kinalat sa buong Pilipinas. At pinili ko naman po bandang norte sa Isabela dahil taga ron po ako. Sabi ko, pwede ako magtanim ng mais doon. Sabi ko, kaya yun ang nag-start ang ang pagkatawag kay Lord. Nung binigyan ako, naka-schedule po ako magbakasyon. Then may hindi nagustuhan sa akin yung superior ko. Then yung schedule ng ng arena, rest and recreation tawag namin po doon, hindi niya pinirmahan. Bagamat naka-schedule, malayo pa lang, naka-schedule na yung bakasyon ko na yun. Nagkataon, yung official ko na yun, ako nag-program sa kanya dahil may kaibigan ako doon sa headquarters sa Philippine Army sa Fort Bonifacio. Naka-program po siyang mag-advanced course. Sabi ko ganyan, weekend. Hindi ako pinayagan na magbakasyon, pero pag weekend, pwedeng tumakas. Tumakas po ako. Sabi ko, pa-cancel ko yung niya. Pa-cancel ko po yung kanyang maghihiganti ang nasa isip ko maghihiganti. No? Sa halip na maghihiganti, nung dumating ako dito sa bahay namin sa Baliwag, tinawag akong mag-LSS, Life Spirit in the Seminar. Hindi po natuloy yung hindi po natuloy yung aking balak na paghihiganti. Pa-cancel ko yung niya, yung schooling niya. Sa halip, yun ang start na ng pag-attend ko sa ganitong gawain sa charismatic, ganyan. Kaya nag-attend na ako. Kaya hanggang ngayon, hindi na ako pinabayaan ni Lord. At napakarami pang ibang pagyayari sa buhay ko. So, pag ninilayan ko yung simula nung bata ako hanggang ngayon,
bilang sundalo, hindi niya ako pinabayaan, no? Kasi talagang makita mo kung minsan may mamamatay sa tabi mo, kaliwa, kanan, harap. Aranasan ko po yun. May namamatay, may natatamaan ng bala. Pero, Nida, please, hindi niya ako pinabayaan. Kasi po, bagamat noon nagdadasal na ako, pero hindi pa ganong kasing taimtim sa ngayon yung pagdarasal ko. Kaya, hindi niya ako pinabayaan na matamaan o mapahamak. Ayun. At yung pinaka-latest po na kabutihan ng Diyos sa akin, nabanggit ko po na ako'y magsasaka tatanim ako ng mais. Kasi kulang po yung yung pension na tinatanggap. Kaya nagsa-sideline ako ng pagtatanim ng mais. Ito lang yung last cropping doon sa Isabela ay nakapag-ani na po ako. Para bang may nag-udyok sa amin na bilisan mag-ani. Bilisan anihin yung mais. Then after na ipon na yung mais, pina-treasure ka agad. Tapos tinawid sa Cagayan River. Malapad po yung Cagayan River. Naitawid. Panahon ng Labuyo po yun. Parating si Labuyo, yung bagyong Labuyo. Sabi kong ganyan, dumating si Labuyo, nakatawid na yung mais ko. Tapos nasa bahay na. Pagkatapos dumating si Labuyo, alam niyo po, marami akong kakilala, kamag-anak, yung iba naipon yung mais sa tabi ng Cagayan River. Ma-imagine niyo po ang nangyari, lumaking ilog, natangay yung mais. Mabuti po akong nakatayo pa, yung iba, ang laki-laki ng puhunan po nun. Sa bagamat naramdaman ko yung paggalap ng Diyos sa akin. Pero siyempre, hindi tayo natutuwa pag may nangyaring ganun sa ating mga kababayan o ating mga kapatid. Kaya sabi ko, kay dakila mo Lord. Kaya ang daming pangyayari sa buhay natin na ang Diyos talaga ay kumikilos. Ang kailangan lang natin ay matakot tayo sa Kanya. Matakot tayo sa Kanya. Kasi ito, bakit ko nabanggit po yung pagkatakot sa Diyos? Talagang iyan ang na-prove ko na kapag binigay ni Lord yung takot sa Kanya, kahit saan ka pupunta, hindi ka gagawa ng masama. Alam mong nakikita ka niya. Nag-abroad po si Mrs. Mahaba na po yata. Nag-abroad po si Mrs. Siyempre, lalaki ako. Medyo bata-bata pa. No? Normal yan, di ba? Aminin natin. Aminin ko na siyempre, may nakikita kang may iwas naman ako. Kaya lang, yung motibo nagbibigay sila ng motibo. No? Sabi kong ganyan. Delikado ito. Pero, salamat sa Diyos at bawat araw hindi ako pumalya sa pagdarasal. Pag-rosaryo, alas 3 pagising pa lang sa umaga, nagpe-pray na po ako. Kaya kahit na parang gusto ko ng patulan, siyempre wala si Mrs., malayo. Pero nagdarasal ako, parati na Bili mo, dadamputin ko pala yung telepono, natatakot na ako, parang ininervyos na ako, nanginginig yung kamay ko, kaya hindi ko na tinawagan hanggang binigyan ako ni Lord ng takot sa Kanya, pagpipigil sa mga bagay na yan. Kaya, yun ang ibibiyaya ni Lord sa akin, yung pagkatakot sa Kanya. Marami tayong kinakatakutan kung minsan, kagaya nung nangyari sa anak ko, yung karamdaman ng anak ko. Unang impression kagad sa akin, para bang nung sinabi ng doktor sa akin, hindi ko tinatanggi, may takot ako nararamdaman. Kasi batang-bata siya, tapos pag mabulag, hindi na makapagtrabaho. Kaya ayun, sabi ko, check up, then yun nga yung dumating sa punto na dito na kami. Kaya yung takot sa Panginoon, yung mga verse sa Bible na kailangan lang talaga siyang katakutan natin. Dahil marami tayong kinakatakutan, karamdaman, kawalan ng pera, yung makapangyarihang tao, natatakot tayo sa kanila. Pero kung ating pagninilayan, dapat huwag tayong matakot sa kanila. Kundi yung pagkatapos pumatay ay pwede kang itapon sa impyerno. Yung makapangyarihang tao, pwede nila tayong patayin. Pero pag ang Diyos ay nasa ating puso, pwede niya tayong buhayin. Di po ba? Kaya
hilingin natin kay Lord yung biyaya nito, yung pagkatakot sa Diyos. At alam niyang para sa kabutihan natin po ito, naniniwala po ako 100% ipagkakaloob niya sa atin itong biyaya na ito, na pagkatakot sa Kanya. At ilalayo niya tayo, iingatan niya tayo na hindi tayo maano sa putik ng kasalanan. Kaya iyon ang isa pang proven na i-share ko po ay sa aking buhay po. Dasal, dasal, dasal. Yun lang po. Maraming salamat, kapatid. Napakapalad mo dahil na-realize mo, nadama ang Diyos na buhay na kumilo sa buhay mo mulat sa pool. Napakapalad mo at sa edad mong yan, patuloy at patuloy kang humahawak, kumakapit sa Panginoon. Sa kabila man ng mga pagsubok, kaya natin yan. Ang susunod po nating kapatid na magbabahagi sa tanghaling ito ay ang ating kapatid na taga Sitio 1, Bahay Pare. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Elenita Valeroso. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Magandang umaga po kay Apo Conching, kay Mama Mary, sa mga alagad po, sa mga CAPS, IT team at choir, sa mga tagasunod at pasyente po. Bago po ako matungo dito, hindi ko pa po ito natutunguhan kahit na malapit lang po ang lugar ng amin. Bahay Pari lang po kami, subalit dahil nga po sa dati ko pong na-share ko na po dati na naiinip na po ako at ayoko pong nag-iintay. Subalit, nagkaroon po, ang naging kadahilanan po ay ang pagkakasakit ng aking anak. Nagkaroon po siya ng sakit sa atay, saka po tuberculosis. Ito po pala ay kaparaanan ng Panginoon upang ako ay matungo dito dahil nga po napakarami kong dahilan upang ako po ay maakay dito dahil nga po ayoko nga pong magtungo dahil ako nga po ay matigas ang ulo. Ayoko pong nakaupo po dito. Noong una po kasi sasama po ako dito ng tita ko, na-share ko na nga po dati. Subalit, nagpapasalamat po ako. Wala po ako nung matungo ako dito. Sa ngayon po, hindi man po araw-araw. Subalit, kahit once a week po, para po hinahatak po yung paa ko. Gusto ko pong masilayan ng dambana dahil po parang lumalakas po talaga ang aking isip, puso at kalooban. Nare-recharge po ako kapag napapakinggan ko po ang mga sharing, saka po ang niluluwal ng mahal na Apo Conching. Dati ko pong buhay ay hindi ko nga po, ako po yung taong may initin ng ulo, hindi marunong magpasensya, subalit natutunan ko pong magtimpi. At saka po yung mga hindi tamang gawain ay hindi ko na po nagagawa. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at binago po niya ang aking isip, puso at kalooban. Maraming salamat po at nakilala ko po ang Panginoon na siya ay buhay at sa atin ay laging nakagabay. Nung dati po, share ko lang po, nung bago pa lang po ako, nakaupo po ako doon, may lumapit po sa aking isang alagad, ang sabi po,
Si Mami Beth po pala, sabi po niya, kapatid, ang sabi nga po niya, tanggalin ko daw po yung tinik. Yun pa po, tanggalin ko ang tinik sa aking puso upang makamtam ko ang kagalingan ng aking anak. Kaya po iyon tinanggal ko po yung mga tinik. Kaya magpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa ngayon po, tanggalin ang mga tinik, ang hindi mga tamang gawain, ay ating makakamtam ang kagalingan ng ating puso't kaluluwa. Kaya po maraming pong salamat sa Panginoon. Ito lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Alam ko medyo kinakabahan dahil sabi nga po, napakahirap tumayo sa harapan kung hindi katotohanan ng iyong sasambitin. Subalit, ano nga po ba ang malilihim? Lahat ng ating mga dalahin, kapag punong-puno na tayo, dapat nating ihingi ng tulong sa Panginoon at tayo'y kanyang palalayain. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin na taga San Ildefonso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kaya ating kapatid na Natividad Kawilan. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo ako ngayon ng pagkakataon upang isiwalat ang lahat ng katotohanan sa aking buhay. Dahil kagaya nga po ng sinabi ni Sister Rose na Garcia, ang pinakamabuting yung magpatawad. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi po, ang taong nagdala dito sa akin ay yung taong kumbaga ngayon ko lang po sasabihin. Ayaw ko sana pong sabihin pero kailangan yung katotohanan ay bunyag na parang mapalaya ka. Di ba? The truth will set you free. Ito kasi na matagal ko na pong kinikimkim ito at yun ang lagi kong dinadasal kay Apo na sana'y patawarin ako. Alam kong hindi ako ang nagkasala. Pero pinapatawad ko na po yung taong inaakala kong nagkasala sa akin. Kasi po, meron kaming alitan. Baga sa Bale, 4 na pong taon po kasi akong nagsilbi sa gobyerno bilang isang guro. Nagturo ako ng 11 taon sa high school at 29 na taon sa kolehiyo. Kaya marami dito, meron na yung mga nag-share na dito na naging eskwela na namin. Kagaya nung si Divina Salvador, saka yung isa pang nag-share dito na lalaki noon. Ngayon, yung kasi ay dahil lang po sa isang pwesto. Ngayon ko lang po ito, ayaw ko nga sana talagang kinikimkim ko at kay Apo ko lang po sinasabi. Pero sabi nga nila, kailangan ikumpisal na parang sa ganun ay mawala na sa isip ko. Kasi itong taong ito ang talagang pinatawad ko na siya. Dahil siya mismo ang umangkin na, kumbaga sa hindi naman diretsyo na sinabi niyang siya may kasalanan. Pero, siya na rin ang nagdala dito sa akin. Mula pa lang, kasi ako po ay nagretiro lang 61 years old kasi nagsimula na akong yung tuhod ko ang rayuma. Kumbaga sa minsan pumunta ako sa eskwelahan, kamuntik na akong madapa, mabuti na lang at may payong akong dala. 61 years old lang po ako nung ako'y magretiro. Pero halos sa 40 taon na yon, 39.8 years akong nagsilbi. Nagretiro na kami kasi pati na rin yung asawa ko, meron na rin mga diferensya at may problema na rin.
Kaya sabi nga nila, doon sa eskwelahan, bakit daw kami magre-retiro ay napakabata pa namin? Eh, ang compulsory retirement ay 65. Di matagal pa sana, 4 na taon pa. Kaya lamang, minsan po, kasi dahil siguro sa, minsan yung, hindi natin alam kung yung competition o ano, alam nyo naman kung minsan, hindi naman sa, talagang ayaw ko nga tanggapin sana yung posisyon. Dahil sa, meron, kumbaga sa ano, talagang magkasabay lang kami ng pagsimula doon sa eskwelahan yon. Pareho kaming hindi taga roon sa lugar na yon. Kumbaga sa ano, ako po sasabihin ko na rin po, taga Ilocos po ako, pero Como kasi Los Baños po ako nag-graduate, kaya doon sa Bulacan Agricultural State College, kami nakapagturo dahil agriculture. Kaya, noong ano na, under CHED pa lang po kami, meron yung posisyon na Vocational Instruction Supervisor. Parang kumbaga sa ano, yung isang kasama ko, gusto rin siguro niya. Ako naman, hindi naman ako nag-aano, kung maaari nga lang, kinausap ako nung aming superintendent noon na kung ako hindi interesado, mas gusto ko na ako magturo kaysa dun sa ano, kasi unang-una, napakahirap ko yung napakarami mong taong hinahawakan. Kasi yung kasalanan ng tauhan mo, kasalanan mo na rin. Kaya noong nagalit po sa akin yung ano, talagang kinumpronta ako hanggang sa mahirap man hong sabihin, talagang nagkasagutan po kami. Ngayon, nung ano na po, nawala din yon, yung ano, naiwanan siya sa school. Pagkatapos hindi pala siya umuwi. Alam po ninyo, hinimatay siya. Hinimatay, bumagsak, hindi pala siya umuwi. Nung pagpasok kong gano'n, nakita ko na lang sa office, sabi ng mga teachers, Ma'am, si ano po si Ma'am Eka nabagsak, na hinimatay. Yung pala hindi po siya umuwi. At ano, nung ano pumunta na doon sa kanilang bahay at sinabing doon sa asawa niya kung ano, kanina pa ho kang umaga nagagalit yan, kaya siguro. Di sabi ko, wala naman ho akong kasalanan kasi meron yung ibig niyang sabihin na wag ko daw bibigyan ng assignment, wag kong lalagyan ng mga estudyante yung kwarto niya kasi nag-aano daw sila ng teachers niya. Question po, wala naman kaming ibang kwarto na ano, kaya kailangan, bakante naman yun, di nilagyan ko ng assignment. Nagalit po sa akin. Ito po sana hindi ko sasabihin, sa bagay, hindi naman ho ako nagsasabi ng pangalan, ano po. Ibig ko lang talagang maalis na sa isip ko na ano, pinapatawad ko na siya kasi unang-una siya ang nagdala dito at bago kami nakarating dito, kahit na po yung ano, dahil sa pareho kaming nakatungkod na rin dati na yung Seragem, yung bang pinapagulong sa bakal na ganon, yung ultramagnetic yung pinauupos sa silyang may magnetic kung saan siya din po ang nagdala sa akin doon. At pagkatapos, noon pong napunta na siya dito, dahil sa nadala yata siya ni Alona, ikaw ba Alona? Si Alona yung pong nag-share din dito noon, na meron nga daw dito. Akalain po ninyong pumunta rin po siya sa akin. Sabi niya, Nati Eka, meron daw pala dun sa paligi Eka at naggagamot yung Apo Conching. Sabi niya, kung nga hindi ko naman na makapunta, wala akong paraan para makapunta rito na kasi yung anak ko wala naman po dyan. Nung oras na dumating yung anak ko, nagkataon po talagang sigurong makapunta ako dito, makarating ako dito. Alam niyo po ang nangyari. 2 linggo pong hindi ako makatayo, hindi ko may tapak yung paa kong ganyan, hindi ko, ito yung bed ko, yung gumawa yung mister ko ng upuan na ganyan, binutas, binubuhat lang po akong ganon. 2 linggo po yun. Pumunta yung kasamahan ko. Sabi niya, meron doon. Sabi niya. Di sabi ko, nung oras na dumating yung anak kako, pumunta tayo doon sa Candabaraw, doon sa Apo Conching. Na oras na ako na ganon, pumunta na kami dito. Hindi, maala-ala ko pa, December 6, 2010,
nung pumunta kami ditong una. Pagka ko namin ganyan, hawak ako ng anak ko, ng kabalai ko, nakatungkod akong ganyan, pinaupo ako dito sa harapan na ito. Tapos talagang hindi ako hindi ko talaga yung maiangat man lang yung paa ko. Oras na nagkantahan ng ama namin, umano na si Apo dito, pumunta sa akin. Sabi niyang ganon, "Nanay, tumayo nga kayo." Sabi ganon sa akin. Nandun yung mga anak ko at saka yung mga nagulat sila, bigla akong tumayo. Tumayo ako. Tapos sabi niya, inaharap akong ganon, humarap ka doon. Sabi ganon. Di humarap ako, mamaya, lakad. Sabi ganon. Talagang luwakad po ako. Kabilis na ganon. Akala ko, kaya instant po yun. Hindi tumayo lahat yung mga kasama ko. Yung aking anak, manugang, yung aking kabalait, saka tumayo sila. Aba, paano nangyari yun? Di tumayo na ako, lumakad. Pagbalik ko, akala ko, uupo na ako. Ang sabi ni Apo, "Nanay, sige pa." Sabi niya ganon. Lakad, lakad. Aba, nakalimang balik-balik po ako. Sabing ganon. "Nanay," sabing ganon, "sa totoo lang po, hindi naman kayo na-stroke." Sabing ganon sa akin. Hindi nga po, rayong masiguro ka ako ito, kung ano man ka ako, dahil basta hindi na lang po ako nakatayo. Kayo ay, kumbaga sa kinumpara po ako sa isang magsasaka, na kung daw magsasaka ay bumuhat ng isang kabang bigas, paano ang lakad? Sabi niya ganon. Di siyempre, hindi ang sabi niya, yung kasing katawan niyo, ay mabigat para sa tuhod niyo. Kaya ano bang dapat gawin? Kailangan dieta, Kasi kayo, kasi inaamin ko po, talaga kasi pagkaraon po ng nagretiro ako, 61 lang. Ngayon 75 na po ako. 61, 14 years na po. Talaga naman nung pagka-retiro ko na, kasi, siyempre wala ka nang ginagawa, kundi, kain, tulog na lang. Kaya siguro, tumaba ako. Kaya, lahat nga po nung nakakita sa akin nung araw na payat ako, kumbaga sa hindi naman ako ganito kataba, nagtataka sila, bakit daw tumuble yung katawan ko. Kaya, pilit ko man, ngayon po, kuminsan, sabi niyang ganon, saka nagpa-check up nga ako, mataas po ang uric acid at saka cholesterol ko. Kailangan daw walang karne, walang Kaya yun ang hindi ko po kasi kung minsan, sabi nga nila, tukso kung minsan pag nakakita ka ng pagkain. Kaya, sabi nga minsan niya po, minsan kumain po ako ng baka. sabi ni Apo, hindi na naman ako, parang hindi ba na naman ako makalakad ng gusto. Sabi niya ganon, ikuskus ko daw sa tuhod. Ayun. Kaya mula po noon, kasi yung aking anak na nagtuturo din sa Isabela State University, mura po ang mga baka at doon sa Isabela. Pag umuwi sila, talaga namang kung ano-ano, may papaitan, may tapa, may kung ano-ano. Kaya ngayon, hindi na sila Ngayon, kaya ako itong mga ito kasi matagal ko na silang kinikimkim talaga yung mga problema ko na yon, na yung pagpapatawad, kagaya nga ng sabi ni Rose. Si Rose din ay talagang matalik ko rin pong kaibigan yan. Halos araw-araw yan ay nag-session and prepared message para sa akin. Kaya itinuring ko na siyang parang kapatid. Kaya mula noon, nung nakabakasyon yung anak ko, halos araw mga ilang buwan, 2 buwan yatang pagkatapos na magpanyos ako dyan, hinahatid ako dito, wala kung Pero nung pagka naman nakaalis na siya, wala nang kaya si Alona po ang aking kasama. Kakilala niyo na si Alona dahil nakapag-share lang siya nung minsan. Kasi talagang ginagawa ko na mula noon na kahit papaano, minsan sa isang linggo talagang hindi ako pumapalya, maliban lang kung talagang hindi ko na kaya. Kaya sabi ko nga, dito ko natagpuan ang tunay na, sabihin ko ng kaligtasan.
Amen po ba yun? At saka talagang dito ko naramdaman ang tunay na kapatiran. Dito halos lahat, talagang kino-consider ko na kayong lahat na para kong mga kapatid. At parang kuminsan nga, marami nagtatanong kuminsan, anak ko daw ba si Alona? Kasi si Alona talagang siya na ang pinakaanghel ko sa kwan. Nakaalalay sa akin, nakaano sa akin, lahat-lahat. Kaya kahit na kahit yun sa mga dahon-dahon ko, siya na mismo yung mismong asawa niya nagdadala sa akin. Kaya talagang itong kapatirang ito ay hindi ko makakalimutan kahit habang siguro, sabi ko nga kung minsan, habang ako'y nabubuhay, alam kong dito tayong lahat ay dapat na magtibay at manalig lang sa tulong ng ating Apo Conching. Nang pumunta nga si Apo Conching doon sa amin sa Bulacan Agricultural State College noong November 28 yata yun, kami nagpapasalamat, buong puso kami nagpapasalamat dahil sa yun ang eskwelahang pinaglingkuran ko ng 40 taon. At doon, napakarami ng mga teachers doon, kagaya ni Mrs. Tima Gomez na nagkumbida kay Apo, na biro mo 200 estudyante na kinig kay Apo. Talagang akala mo tahimik na tahimik ang mga bata. Anong ibig sabihin noon? Na sila ay talagang nakinig ng husto at maraming yung mensahe ni Apo ay talagang itinibtib nila na pinakinggan at tahimik. Ano pa ang kahulugan noon? Sa 200 estudyante na yon, anong ibig kong sabihin? Hindi lang yung 200 estudyante na yon ang nakarinig ng anong dapat gawin ng mga bata? Siyempre, pinakilala na rin nila si Apo sa kanilang mga magulang. Kaya, na-expect namin na ang kapatirang ito ay hindi lang dito o kaya hindi lang dito talagang laganap na. Kami, pagka nakikita nila kami, ma'am, bakit kung wala na kayong tungkod? Kahit na ko mahihirapan kayo, talagang inalis ko na ako. Kahit mahina ako lumakad ko minsan, talagang inaangkin ko na hindi ako pababayaan ng Diyos kasi kahit na mahina, nakikita nyo naman, kahit na dahan-dahan lang ako, kagaya nga kanina, yung isang alagad doon, na sabi, binibigay sa akin yung tungkod niya dahil nang pagpunta ako sa CR, medyo talagang naglalakad nga ako pero mahina lang o dahan-dahan lang. Eto po, gamitin nyo, meron din po ako niyan, pero nung sinabi ni Apo, nanay, yung tungkod ninyo, gagamitin po ba ninyo? Sabi niya. Kung i-donate nyo man sa akin yan, ay hindi ko natatanggapin. Kayo, gagamitin po ba ninyo? Hindi na po ako. Kaya noon ding araw na yon, iniwanan ko na, anak, dali mo na kako yung tungkod ko sa sasakyan at maglalakad na ako. Kaya palakpakan ng mga tao, kinabukasan hanggang sa ngayon, kahit na papaano, kahit na mahina lang akong lumakad, talagang inaangkin ko na hindi ako pababayaan ng Diyos, ng Divine Mercy. Kaya tayong lahat dito, hindi man tayo agad-agad na gumagaling, basta't manalig tayo, matuto tayong maghintay at matuto tayong manalangin. Parang ang lahat ng ating mga karamdaman, hindi lang karamdaman kundi pati na kaluluwa, ang pinakamahalaga dito sa atin ay yung ating kaluluwa. Kaya ako talagang ito'y totohanan sinasabi ko, hindi na ako lumalabas muna ng kwarto kung hindi ko nababasa yung chaplet. Yung chaplet, saka meron ako noong yung Bible na meron yung kung alin ang babasahin, talagang binabasa ko muna. At kung may pagkakataon, talagang nagro-rosary ako, na ang ginagamit ko na ngayon ay yung rosary na ginagamit natin dito. Dati-dati kami dalawa ng mister ko, nagsasagutan kami ng Ngayon, kanya-kanya na kami, yung kanyang rosary. Bakit pa kang kwan? Kasi hindi naman daw niya alam yung kwan. Kaya nagro-rosary siya, yung original, yung kwan. Pero ako, yun na rin. At pagkatapos saka pa lang ako lalabas ng kwarto. So,
inaasahan ko na kayong lahat, tayong lahat, dapat tayong magtibay at manatili tayo dito. Huwag tayong magsasawa na pumunta rito kahit na minsan man lang. O kahit kung hindi naman natin kaya, huwag nating kalimutan na magdasal araw-araw at humingi ng tulong sa ating Panginoon sa tulong ng ating Divine Mercy. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Dati pala siyang guro. Salamat po at patuloy kayong pumupunta, dumadalaw sa lugar na ito upang magsilbing modelo, magandang ehemplo ng mga nakadama sa lugar na ito. Isa pa rin po sa kanyang ibinahagi ang pagpapatawad na kagaya ng ating kapatid na Rose ay kanyang nasumpungan dahil sa pakikinig sa mga banal na salita, mga banal na aral sa lugar na ito, naramdaman niya ang pagpapatawad. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin na nagmula ng Dalayap. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos sa ating kapatid na Arlinda Somaway. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Higit po kay Apo sa banal na inalagda ng banal na Espiritu. Ako po ay umingi ng paumanhin. Tagal na po. Hindi ako nakahingi ng tawad kay Apo. Ito pong na-share ko na po ito, pero po hindi complete. Diyos, Panginoon, ma-describe ko sa sasabihin. Ako po bago napunta rito, nagkasakit. Hindi, tinabangan lang po ako ng pagkain. Hindi ako makakain. Basta po may mantika, hindi ko kayang kanin. Puro lang po ang inuulam ko. Saging, biyabas, ganun lang po yung mga prutas. Yung pakuwan, yung po ang inuulam ko. Nagkapayat-payat po ako. Ngayon po, yung anak ko po, 4. 3 po yung nagtatrabaho sa Manila. Kami pong 3, yung mister ko po, malabo ang mata. 2 mata po, operada sa glaucoma. Yung pong isang anak ko ng kasama ko, distress po, na napainom po ng siyab. Ano po iyon. Kaya kami lang pong 3. Ngayon, sabi po nung mister ko, sabi po nung anak kong panganay, na si Rolly, Inang, ba't ayaw mo kumain? May ulam naman. Yung pong manugang ko, napakaluho sa ulam. Punso nga po, may singkang ng baboy, may pinirito pa. Pipirito man. Ala po akong tinitikman doon. Hindi ko po talagang, parang tapa nga po, sumasakit ang ulo ko pag naamoy kiista. Nagkapayat-payat po ako. Minsan po, kapo ng mister ko, punta ka nga doon sa mga kapatid mo. Kesa nakahiga kang ganyan. Hindi po ako pinagtatrabaho. Yung pong mister ko sabi, sige yung mga damit nating marumi, ilagay niyo sa wasin, ako bahala. Ganyan po, hindi po kami nagtatrabaho. Pag po ako nagluto, pero malakas po ang katawan ko. Pag nagluto na po ako, yung ano ko niya rin na lalaki na na-depressed na yun ng ang nagluluto. Punta ka sa mga kapatid ko. Sabing kaysa ka baka magdatingan yung mga anak mo. Sabing gano'n. Hindi po alam ng mga anak ko na gano'n na may sakit ako, na hindi ako makakain. Sabi ko ng anak ko, linggo-linggo yung po lang ang umuwi linggo-linggo. Pero po yung 2 matagal bago umuwi. Sa kampo nagtatrabaho yung bunso ko. Sa Manila, sa yung pong bibili ekak ng Susadjin. Hindi ko po mainom yun Lasang gamutan lasa ko. Kaya doon, minsan,
dumating po yung anak ko, nang magpagamot ka na, masama ka kay ate, hindi, yun po ang kasama ko, yun po yung bunso, si Bebe, sabi kong gano'n, ano kaya ako ipagagamot ko? Nagpa-general check up po ako, lahat x-ray, lahat ng buong katawan ko, x-ray lahat, sa puso, sa lahat, ang nakita po dito, yung toxin, ngayon po yung toxin ko na yun, ang dami pong gamot na ibinibigay. Ang iniinom po pong gamot, araw-araw, mahigit 1,000. Meron po ata isang buwan, 1,000. Ano po yung buho ko. Sinusukat po yung laig ko ng nilida. Nalulugas po yung buho ko. Sabi po nung doktorang specialist doon sa Chinese, basta linggo-linggo, ang subida ko, 300. Sa kay Castro, yun pong sabi po yun pong hinahayo sa amin yung poon. Pimila po ako, punta po ako doon sa pamangkin ko, doon nagpapalit. Ba't po naanohan ni Apo yung laig ko? Agad po hindi po, tapalan mo ka ng katakataka. Pero hindi po ako nagpupunta rito noon. Yun pong sabi po nung doktora, mukuhan daw po ako kukuryentihin yung laig ko. Hindi ko po sinasabi sa amin, kahit sa mga anak ko, hindi ko po sinabi kay Apo yung ang bayad 11,000, meron pa isang saksak na 2,500. Hindi ko po sinabi yung kay Apo. Ang sinabi ko lang po kay Apo, sabi ko ako, kukuryentihin doon yung live ko. Lalo ikang malulugas ang buhok mo. Sabing gano'n. Nalulugas po talaga buhok ko. Kaya nag-shampoo ako dito Hindi po ako nagpapain Sabi nga po na, yung number mo, ayun ka. Tinawag ka na, ika ni Apo. Hindi po ako gano'n nagpapaano. Pero nag-shampoo ako, nagpupunta lang ako dito. Ayaw kong nahiya ako, nalulugas yung buhok ko. Nung ako po sensya na po, may nervous po ako, hindi po kamukha nung araw na ala akong sakit, ala akong nervous. Nakakapag-share ako sa Elsa dahil alang ganitong kinig. Nung sabi, hindi ko na po nag-share na nga ako dito. Hindi na ka akong gano'n. Malaw na sinabi na po, ala na ay salamat po. Ngayon, isang nagpunta uli ako sa doktor. Nagdaan po ako sa tahiyan. Oy, Linda, po nung bayaw ko, akala ko sa cemetery natuloy mo. Gagan ka na, iniinom ko na ng gamot. Sabi gano'n. Ngayon po, hiyahayo sa, yung hinayo po iyon, sa Olonga po. Hinayo, naman po isang pinsan ko. Ay, Linda, akala ko sa bahay pari natuloy mo. Sumama po ako. Ako nga po, pinipilit ng mister ko dito, parang wala pa sa loob ko Pero parang dito ako umalik. Wala pa sa loob ko. Kaya naisipan ko, merong narkilang jeep. Sumanga ako ko. Doon po, ang handa po rin, buffet. Ba't po, sumunod ako, meron po pala ito na gano'n, doon ako umpisa kumain ng baboy. At hindi po, kinuha niya sa palato. Ganun din po karami kinuha ko. Nakakain po ako, umpisa po noon. Kaya nga po ako, ayokong papahilot. Kay Anali po, hinilot po doon sa Olonga po, nalulugas po talaga yung buhok ko. Ang daming nalulugas, nahihiya nga po ako. Ito na kay Anit po sa likod. Minsan, dito, kay Sister Chenny ata yun. Sabi ko, nalulugas ang buhok ko. Sabi ko gano'n. Hinipan po. Magmula po nun, hindi na nalugas. Dito, hindi na, meron nga po kami shampoo. Pauwi yung mga anak ko ng gamit sa amin. Shampoo malaki, itinapon ng mister ko. Ba't kaya ko itinapon mo? Gagamitin mong kako yan. Baka mamaya kaskas mo sa katawan mo, bumaho ka pa. Sabi po ng mister ko. Ang ikinang po si Apo, may inayo po sa Dalayap. Binigyan po ako ng number. March, April, May. Lumapit po si kapatid na Rante. Ano ba yung binigay sa'yo? Ako, 3 buwan. Sabi po ni Apo. Hindi ko po pinapansin yun. Naghihilutan na nga po dito. Ando pa ako sa jeep. Si Lalita. Nag-haplos dito. Ando na ako sa jeep. Iniintay ko lang paghayo nung pag-alis. Parang wala po sa loob ko. Pero napagal na po ako ni Apo. Nung pong sinabi ni Apo, napakasarap ang nahirang. Nung po ako na parang nalulumbay na.
naalala ko po yun. Parang akin nalulumbay. Kung minsan parang wala ako sa, naiisip ko kung ano. Ang inanong ko na lang po, huwag nakakasabi kong gano'n. Tatlo kaming groggy sa bahay. Ako, payat. Tsaka yung anak ko sinumpo nga yun Sa Ayala nagtatrabaho yung anak kong punso. Pinag-usapan lang ng dalawang anak ko rin baka kayo nagkakaganon yung anak ko. Kami kabilang, alang mga kairo. Kahit na anong trabaho, pasukan, pasado na po sa board. Ayaw po magturo Pinuntahan na po ni Net gaga ka si Net mananghaga. Teacher sabi niya, napakagaga mo ba't ayaw magturo? Ngayon po sinamahan ko naman dyan sa St. Joseph. Marami na meron na kayong dalong po kaya hindi na tumatanggap. Ngayon tinignan po yung yung mga niya. May nakita ng excellent. Pero po matataas po ang niya. Kahit college, hanggang 4th year, meron siyang president, treasurer, anak po na yun. Mga tungkulin. Lahat po ng anak ko, kahit napakahirap po namin, naidaos ko. Teka nga po, ako lang kumakain, napakarami kong trabahong pinasukan. Nakatapos po yung 3, isa hindi. Pero pinakamaganda pa po yung tapos lang ng high school ang sweldo niya. Ngayon po nung po ako, ngayon, yung mga anak ko nga po nagsisipagtrabaho. Nung mag-asawa yung 2 anak kong babae, hindi po makapag-asawa yun 5 taong may boyfriend yung ano ko sabi ko, intayin daw atin niya, yung atin namin, nasa abroad yung boyfriend. Kaya po sunod na buwan lang, nagsipag-asawa. Ngayon po, binigyan ako ng tindahan na sa AUECA yan, school supply, at saka yung big shop, yung mga panregalo, gift shop. Tsaka kung ano lang maliit lang po yung tindahan. Kayo, naaligaga po ako. Kami lang 2. Kasi iniipon ko po yung sa school supply, binibigay ko sa anak ko yung pinagbilang. Inang, sa yung lahat yan. Sabi gano'n. Kung yung tindahan na yun, kuya, hindi ka ba cashier? Meron pa alwagang 30 yung anak ko. Isama mo na dyan. Kayo po nawagin na naman sa akin ito. Naalala ko lang po, nung ako'y magsakit, nagpunta po ako rito. Pero po ako. Maliit po, 3 taon na po itong bukol na ito. Alayan, tabayan. Ngayon, pinatingnan ko po kay Apo Maria. Lamig kaya. Siguro nga po lamig. Kung saan po ako inaanong mga anak ko, ayoko sa ulongga ko, maliguro ko. Ayoko ako, naramay yung, inang kaya ako kumuha ng truck. Sasakay natin para naligo po ako doon. Ako daw po pala marunong pang lumangoy. Sabi kasi po nakakalangoy ako talaga ulo, tsaka yung nakababa. Lumalangoy ako, sabi nga, ba't ako marunong maglangoy? Pag naliligo ako sa patubig, sa sapa, anong araw, naglalangoy ako. Ngayon po yung mga pautang po, naging matalas ako. Nagtinda po ako ng bigas, yung pormero po, kilo-kilo. Dumating yung anak ko si Rol, huwag kang magtinda. Mapapagod ka lang yan. Baka ikaw matalo ka pa, umisan may sobra ng konti Hindi naman, bibigay mo na. Sabi, nilagay po ng anak ko sa bultong, kung may kukuha sa bultong bigas. Ngayon po, marami na rin ako naibentang bigas. Sa kaprasong tindahan, maliit na ngayon, na mag-ina. Ngayon po naniniyan nga po ako, lagpas na sa ang usapan lang, 1 bulto, 1 buwan. Naabot na po ngayon po, 1 taon na, hindi pa naibigay. Nagpunta po ako minsan, nagalit po ako. Ayoko ako, matanda na ako. Sabi kong gano'n. Ayoko na aking diluloko. Sa edad ko ako po ngayon hindi ako nahiyang matanda na ako. 68 na po ako ngayon sabi nga ng mga anak ko, ilang kailan ka magsisitenta? Pero po ako pinag-birthday nila, hindi ko alam. 60. Kaya pa nag-alaga silang baboy. Kung kami man po naghahanda ng piyesta, konti lang yun, hindi ka makamahanda ng birthday ko. Kasi baboy na malaki din yung 7 buwan. Yung alaga, mahigit 100 kilo, tsaka yung manok, 100 na inalagaan. Hanggang hating ka rin, tumatawag, 2 piras pala. Mga kaeskwela ng mga anak ko taga San Miguel, marami pa nagpunta sa amin. Pero kahit si Father, isang batalyon kani.
Lahat po ng mga ano ko, may mga spaghetti po, kapatay kilo spaghetti. Niluto na nila lahat, inuwi. Kinain nila. Nung dumating po si Father, purek pasensya ka, akala namin kung may bertis, ang batalyon kami. Kung ba, nagbibila po na spaghetti, gusto rin nila spaghetti. Nung ano, po, nalibang na ano na naman po pasensya na po kayo, di ako masyado. Sanay na ngayon, parang manervi sa sinasabi ko. Pero totoo po ito. Naniningil po ako. May kumuha po sa akin ng pera. Pan po mahirap din. Kaya lang, baga sa nagkaroon ako kapurit na pensyon. Sabi ko, para sa amin dalawa. Ayos na ng anak ko yun. Sabi ko gano'n, dalawang mag-ina. Ngayon, binitiwan ko na po yung tindahan. Kasi po, pag ako yung napakarami, kung hindi ko na yung pong may mga utang sa akin. Pinupuntahan ko po ngayon, pero meron pa, hindi ako napupuntahan. Sabi ko, hay anak, nagdadayan lang po ako na manghihingi akong talbos ng kamote. Para mabati ko. Ganun lang po ang ginagawa ko. Pero meron pa pong hindi. Meron pa po ako hindi na gano'n. Pong anak ko, ayaw po, sige. Kaya lumalaki yung bukol. Ayaw ko lumalig kaya po. Kasi nakadadakdak mo. Kapong gano'n sa akin ng mga anak ko. Ba't daw ako pag-akapabida, hindi na matapos-tapos. Napakadakdak mo anong araw hindi ka ganyan. Sabi po ng mga anak ko, yan po ginagagan. Minsan po ako po high blood po ako nagpupunta rito. Ko rin, 170, over 80, ang gato. Kinabukasan, dumating po, sabi po nila, huwag kang kakain ng alamang, bagong, buro, sabi po ni Raymond. Ang tayo kainin ng gamot, wala, sabi niya. Dumating po ako nung hapon ang ulam ampalaya, ang isinawgi, alamang lang po ang kinain. Nung gabi po, sumakit ang batok. Batok ko po, nag-200 po pala. Sinundo po si ama, yung ama sabi natakot daw po sa akin. At sabi nasakit ka ako yung bato ko, humanap ako ng unang malambot. Yung una na tinda sa tindahan, doon ka ako niya ako ikuhat, gusto ko yung malambot na una. Sabi ko gano'n, hindi ako makatulog. Nung takot na po pala yung 200, nagpabili yung pangbabad sa yung 170, ayun, nakauwi na yun. Nagpagrado sa akin, taga-mangga. Inang, kang gano'n, sabi, hindi ikaw iwi yan, matatagtag. Sabi gano'n. Malakas naman po ang loob ko ang ginawa ko, inang, saan ba gustong magpagamot? Kay Marcelo o kay Manara? Kami po may lahing diabetes. Pero ako po, alam ko, ala akong diabetes kasi may pang yung anak ko Ako gano'n, may pang pasaksak sa diabetes. Malalam. Ngayon po nagpunta nga ako, kay Manarang na lang ako, doon ka ako nagpapagamot ang sinang ko may diabetes, yung dalawang kapatid ko, may 200 ang diabetes. Ako po ang diabetes ko 170. Yun na ECG, lahat ito po sa akin. Ala naman, ako rin po, ala pong yung puso ko maganda. Ala pong yung pang Cebu. Sa Kwan po, yung nagsuka naman ko rin. Pong akin nagpa-check up uli. Sabi ko ni Manarang, hanggang daw po ako magpapataba. Hindi nalalamot naman ka ako kung hindi ako magkakain. Kay diabetes mo? 127. Ikaw ka na ikang kakain ng matamis. Hindi po ako napipigil. Paborito ko po pagkain malagis, merienda. Yung pong na pag-ingata ko, nagpatay ko ulit ang Manarang. 120 na lang. Yung pangatlong linggo, 135 ang diabetes ko. Pero po isip ulit ako. Tumaas. Kasi po hindi ko mapigil talaga yung merong yung balay ko nagpadala sa amin ng matamis na ako lang ang kumakain yung palitolatik nga pinadala sa amin ako lang kumakain yung sumang mga gano'n kinakain ko hindi po ako pigil araw-araw bumibili anak ko araw-araw isa ng isa ngayon hindi na ako magpapaano ngayon po kaya po ang hinihiling ko po kaya po nung pong na yon yung mga yung pong pagkasabi sa akin nung hindi ko po nahingin ng tawad na parang nabaliwala sa ngayon naaligaga nga po ako uli sabi niya ako dumating po napunta ako ito malaki nito sabi niya ano nangyayari sa'yo sabi nga naglaba tubig ulan nagkagalit po ako sa mga anak ko kanya tayo ng laba umuupa po ng 2,500 nanghihinayang po ako ako po sa amin ipot po ako. Opo.
Salamat. Salamat po. Pagka sa kanya lang po, marami po ang kalagaynan. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Ang susunod ko pong tatawagin na isang kapatid po nating alagad. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos kay kapatid na Marie de la Cruz. Gising na po ba kayo? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sabihin nga po natin, Amen! Ano pa po? Amen! Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Galak po at pupurit pasasalamat sa ating Panginoon. Muli po nakatindig ako sa harapan ninyo upang ibigay ko lamang po ang isang kagandahan ng pagdinilay ng ating kapatid na noon at ngayon, kung ano noon at ngayon. Iuugnay ko po ang aking pagbabahagi sa kaganapang nangyari sa aking anak kahapon na nagkaroon ng isang maliit na aksidente. Sa dating buhay ko po, nung wala pa ako dito, talaga pong bawat pangyayari sa aking buhay, lalo na po kung may karamdaman, yun po ay bagabag sa aking kalooban at hindi ako mapakali at para bang ninenervyos ako. Yun po ang sa dati kong buhay. Subalit ngayon, nang nadako ako sa banal na dambana, nagkaroon ako ng kapanatagan, sapagkat alam ko na may Diyos na buhay na sa tuwin na ay nagbibigay ng patnubay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kahapon po, labasan po ng aking anak galing sa school. Sinundo po siya ng isang tauhan sa Puguan. Nakasakay po sila sa scooter. Nandun na po siya sa kalahatian ng Hinukay. Marami po kasing mga aso doon. Habang tumatakbo daw po ang scooter, mabagal lang daw po, biglang may lumusot na isang aso. Sa pagtakbo ng aso, yung unahan ng gulong na scooter, tinamaan, bumaliktad po sila. Ngayon po, sa daan galing po kami dito, tumawag po yung anak ko sa cellphone, sabi niya, Mama, umiiyak siya na aksidente po kami. Sabi ko, ano nangyari? Ganon. Sabi ko, sige, darating na ako. Como nag-iisang anak ko po siya at simulat sa pool hindi siya nagkakaroon ng aksidente kahit ano, siyempre po como nag-iisa, alagang-alaga po natin. Amen po ba yon? Pero kung sa dating buhay ko naganap yon, magpapanik na ako. Subalit sabi nga, pag nasa Panginoon ka, lahat ay inaalay mo sa Panginoon sa pamagitan ng pagdulog mo sa Kanya na hindi niya pababayaan. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sino man tapat na lingkod ko, kailan bayan lahat-lahat ng mahal niya sa buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hanggang dumating po ako sa aming tahanan at nakita ko po siya sa terrace. Naka-shorts na lang po siya at napakarami po niyang dugo dito dahil yung kanyang pantalon ay nawasak. Ganon din po yung nagdadrive. Meron po ditong scratch, meron dito, at saka dito. Mas marami pong galos yung driver kumpara sa anak ko. Yung anak ko 3. Tapos, ayoko pong ipakita sa anak ko na sa tuwi na ay maging mahina siya. Lagi pong may katatagan ang pinakikita ko sa kanya sapagkat sabi nga po ng Panginoon, kailangan magpakita ka ng katatagan sa kapwa mo upang hindi magkaroon ng panghihina sa kanyang kalooban. Amen po ba? Sa batang isip ng anak ko, 13 years old, nakita ko sa kanya ang katatagan at habang bakit nakatawa ka pa? Mama, kaysa umiyak ako, tumatawa na lang ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hanggang ano po ako ng aksibal, nagtimpla po ako, nilinis ko yung sugat niyang malaki. Medyo dahil po lapnos dito malaki, biruin niyo po nasira yung pantalon niya. Habang ina-applyan ko po sila ng yung panlinis po, antibiotic, nakikipagniig po ako sa Panginoon, Panginoon, kayo na pong bahala dito, huwag niyo pong pahintulutan na mayroong nabaling buto sa kanila, sapagkat batid ko na kayo nang alaga sa kanila. Purihin po ang Panginoon. Pagkatapos po nun, dinikitan ko ng bulak na may aksibal, hindi po namaga yung malaking mga sugat at purihin ang Panginoon sapagkat sabi nga, lagi akong umaasa sa Kanya na ang lahat, pag pinagkatiwala mo sa ating Panginoon, siya ang mangangalaga. Amen po ba? Kaya po, purihin at dakilain ng ating Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat sa pagtitibay at katatagan na aking nakuha at aking natutunan sa dakong ito, dito po nagbibigay ng kalakasan sa aking pagkatao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya maraming pong salamat na ako ngayon, eto na po ako ngayon dahil nautang na loob ko sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung paano aking magiging matatag,
mapayapa ang kaisipan, hindi ako nagugulimahanan sapagkat batid ko na may Diyos na buhay na akong pinaglilingkuran na laging tapat ang handang sumaklolo sa aking buhay. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, hindi po nasasayang ang oras natin sa pagparito natin sa dakong ito sapagkat sa tuwina lagi tayong may napupulot sa pagbabahagi ng bawat isang tumitindig sa dakong ito kung paano nga tayo nagtitibay at kung paano nga tayo minamahal ng ating Diyos. Sa mga simpleng kaparaanan na ipinadadana sa atin, doon natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Yung po ay isang lesson din sa aking anak sapagkat sa ganung pamamaraan po magiging matatakutin na siya o magiging careful na siya sa pagsakay sa motorcycle para hindi na siya magsigi-sige na ganun lang pala ang aksidente. Pag sabi nga po niya, Mama, napakabagal lang ng takbo pero ganito na ang nangyari sa amin. Paano pa kaya yung mabibilis? Yun na nga po sabi ko, ganun na nga anak. Kaya magpurit, magpasalamat ka sa tuwina sa Panginoon sapagkat sa tuwina ay ginagabayan ka niya. Amen po ba? Maraming salamat po sa inyo at nawa po ay nakakuha kayo sa aking pagbabahagi. Maraming pong salamat sa mga kaibigan kong nanonood. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Kaya po kaming mga alagad, yan po ang isa sa pribilehiyo na aming natatamasa sa lugar na ito. Lalo po ang mga matatapat na naglilingkod, talagang hindi po pinababayaan ng Panginoon. Kahit nga daw po mga kaapu-apuhan, basta't matapat kang naglilingkod sa Kanya, hindi niya pababayaan. Ang susunod ko pong ibibigay sa inyo ay isang awitin na magmumula po sa guro ng ating koro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos, di po ba? Bukas po ay Sabado na. Halatang halata sa ating mga mata na inip na tayo kay Apo. Tinatawagan ko po yung aking kapatid ni si Marlene para kami ay umawit naman sa inyo. Yung aming inawit nung Saturday night. Okay. Sabado night. Okay po, nawa po, mga kapatid, ipanalangin po natin yung pong anak po ng ating kapatid na alagad na si kapatid na Aniway sapagkat yung pong kanyang anak ay nakakonfine sa hospital dahil po may dengue. Sa kabila po ng mission namin kahapon, sa kabila ng karamdaman ng kanyang anak, sila pong mag-asawa ay patuloy na gumanap sa pag-aatas pa rin ng Panginoon sa pamamahagi sa mga senior citizen bilang pamaskong handog. Kaya po, kami po ay masaya sapagkat naitaguyod naman po ang mission kahapon. Panalangin po natin ang madali ang paggaling ng kanyang anak. Okay. Yung mata ko'y napipikit, biglang nadilat. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ngayong araw na ito. Muli po ay kami mangangaroling sa inyo at nawa ay wag niyo pong sabihin na patatawarin. Yan. Kundi patuloy na kayo'y magbigay. Hindi po pera, ano po? Magbigay ng lakas, pag-asa, liwanag, katatagan sa atin pong mga kapatid na narito sa bawat araw. Yan po ang hinihiling namin sa inyo. Hindi po kami humihingi ng anuman sa bawat po namin ginagawa at pagpapahayag. Nais po namin kayo bigyan ng kalakasan. Okay. What a bright time is the bright sun to wrap the night away. Jingle
to go riding in a one-horse sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up, bustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in the jingle bell square. In the frosty air, what a bright time, is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle to a jingle beat. That's the jingle bell ride. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle to a jingle beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Salamat po. More? Ade, sige. Biglang o sige para masaya. Jack, nandito ba yung isang kanta? Yung ano natin? Jack, Jack. Natin. Yan. Merry Kayo po- Christmas po ulit. Kayo po ba yung nagsisimba pag simbang gabi? Oh, okay. Sa tuwing nagsisimba po tayo, wag lamang po tayo nakaupo doon. Kailangan po, ninanamnam natin yung sinasabi nung pare, yung aral. At pagdating po dun sa, yung po bang tinataas yung ostya, dapat po meron tayong pagtitigas sa ating sarili habang itinataas yun. Sapagkat doon po yung katawan at dugo. Kung paano po sa misa, doon po yung bumababa po ang Espiritu Santo sa pamagitan po nung, ano na yun, nandoon po siya. Kaya po, sana po, sa darating na Pasko, masaya kayo kahit may karamdaman tayo. Kailangan lagi tayong may lakas at tatag ng ating kalooban. Kaya po, para po sa inyo lahat, at bago magsalita, yung huli natin magsasalita, kakantahan po namin uli kayo ng Misa de Gallo. Palakpak po tayo lahat. Tama, saya. Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagsilang Paskong dakilang araw. Ang awit na handog sa Mesyas, mayroon pang kasanyetan. At ang koro, tuloy ang kanta, may saliw din ng padareta. Misa de Gallo, sa tuwing Pasko, nagdarasal lang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Ang awit na handog sa Mesyas, mayroon pang kasanyetas. At ang koro, tuloy ang kanta, may saliw din ng kwadareta. Misa de Gallo, sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat
bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Last Maraming one. salamat po at Merry Christmas. Oh, nakita niyo po, kami pa ang nag-ano. Last one, ano po? Hindi, one lang, one. White Christmas. Yan. White Christmas para po sa mga nasa ibang bansa nating mga kapatid. Kahapon, nag-post si Tito Dante sa aking internet, sa Facebook. Natutuwa daw po siya sa tuwing na binabanggit ang kanilang pangalan. Maraming salamat po. Sapagkat yun man lamang po, makapagbigay kami ng kaunting kasiyahan sa inyo lahat, lalo na po sa mga kapatid na natin na nasa ibang bansa. Hello to Cathy, to Abby, Emily na nasa Taiwan, Wensley, ang kanyang French. Okay. Sa inyo po lahat, sino pa po ba? At siyempre po, kung saan man po naroroon ang mahal na Apo, magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Salamat po. Hello to Donna. Okay, White Christmas. Hello para kay Nanay Iya na nandyan sa gilid-gilid. I love you, Nanay. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells sing the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas cards arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells sing the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all
Christmas. Ang lamig ng kamay. Papuri sa Diyos. Napakasarap namnamin ng kanilang mga tinig. Paskong Pasko na nga po talaga. Merry Christmas po sa ating lahat. At para po sa panghuling mensahe na nanamnamin, lalo natin sa araw na ito, binibigay ko po sa inyo ang ating kapatid na Mother of the House, kapatid na Marisa. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa araw na ito na kami yung tinawagan. At tuwirang makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan, wala man ang inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. Subalit ikaw ay naririyan upang kami gabayan at patnubayan at huwag kaming sa iyo mawalay magpakailan pa man. Paging dapatin niyo po, Ama, na ang bawat isa ay makadamang lubusan na ikaw ay naririto bilang Espiritu Santo sa aming harapan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin po ang ating Panginoon. Sabi ko po kay Mami Beth, parang mayroon akong nahahalata sa mga alagad sa aming lahat sapagkat alam na po namin na uuwi ang aming mahal na Apo bukas, parang nawawala na po yung espiritu sa katawan namin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nararamdaman po namin na talaga pong ang kadakilaan ng ating Panginoon. Siyempre po, bilang mga anak po kaming iniwan ng aming magulang, ng aming guro, na sa dambana ito yung mga ngalaga kasama ang ating Panginoon, talaga pong simula sa unang araw, puspos na puspos. Amen po ba yun? Subalit ngayon po, last day, bukas darating ng mahal na Apo, parang ibang pakiramdam ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patunay lamang ng ating Panginoon na siyempre po, iba po talaga ang ginagamit, ang tunay na kinalugdan na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, puspos ng Espiritu at karunungan na mula sa Kanya. Habang umaawit po sila kapatid na Gloria, nagbubulungan po kami doon na sabi ko nga, ang napakaganda ng tema ni kapatid na Rose, uumpisahan ko po sa pag-awit nila. Ng mga bata pa po tayo, kung ating pong nanamnamin, kapag nakakarinig na po kayo ng awit na pamasko, ano po yung unang pumapasok sa isip nyo nung bata kayo? Kung may maaalala po kayo. Regalo, amen po ba yun? At hindi lang yun, may mga bata po na napakababaw ng kaligayahan. Umpisa ng unang araw pa lang ng Disyembre, kinukulit na nila ang mga magulang nila para bilhan sila ng bagong damit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ay naranasan nating lahat, amen? At nung unang panahon po, siyempre po, sa akin po, aking naalala po, bata pa po ako, hindi pa ako pamilyar doon sa mga pera-pera na binibigay po ng mga ninong at ninang. Kundi pamilya po kami doon, sa probinsya po namin, may plastic po kaming dala, at kapag pumupunta kami sa bahay-bahay, mga tinapay ang binibigay. At pagdating na kami, nag-ipon ng magkakaibigan ng mga bata, ibinubuhos namin lahat, at doon ay nagpapaligsahan po kami sa dami ng aming pinamasko na tinapay. Subalit nang lumaki-laki na po, hindi na po ayaw ng tinapay. Gusto pera na? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Gaya po ng sinabi ni kapatid na Rose. Noon at ngayon. Sino ka noon at ano ka ngayon? Alam niyo po, napakalaki po ng pagkakaiba. At nang lumipas ang panahon, syempre may isip na po tayo, nakikita na po natin yung saliw ng mundo, hindi pa rin po natin nabigyan ng puwang ang ating Panginoon sa ating puso. Amen po ba yun? Naroon pa rin yung paghahangad na kailangan magkaroon ako ng ganito, kailangan makarating ako ng ganito, kailangan makamtan ko ito. Lahat po ng yon, problema ng tao. Buhay mo ba ang Diyos? Subalit ng dahil po, itinalaga ng ating Panginoon ang dakong ito at may isang ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, napakalaki po ng pagkakaiba. Amen? Sapagkat sa dakong ito, ang paanyaya ng ating Diyos, kung sino ka noon, ang paanyaya niya ngayon ay ang relax na buhay. Amen? Sapagkat, yun po ang aming nadarama bilang mga alagad, na sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw ng pagbabahagi, hindi kami maaari magkatang isip, kundi ang lahat na iniluluwal ng aming mga labi ay kalooban ng ating Panginoon at kaganapan din po sa aming mga buhay. Sapagkat sa unang buhay po, sadya pong naranasan din po namin bilang mga alagad kung paano mamroblema sa anak, kung paano ang pag-aaral ng anak, kung paano ang budget araw-araw, kung paano ang pagbabayad ng utang, lahat po yun problema ng tao. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, ang napakagandang balita ng ating Panginoon na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, simula nang maihakbang namin ang aming mga paa sa dakong ito,
lahat po ng yon, problema pa rin. Subalit ang pagkakaiba, mayroon na po kaming kasama na nagsosolve ng problema. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Samantalang noon, kung ating pagdinilayan, oo nga, kilala natin ang Diyos. Nakikilala lang natin siya, kakatukin lang natin siya pag may kailangan tayo. At kapag ibinigay niyang bigla, paalam God, hindi na kita kailangan, magliliwali muna ako. Hanggang doon lang, lagi po siyang panakipbutas ng tao. Amen po ba yun? Subalit ngayon, ano po ang unang priority ng mga nakadama sa Diyos? Siya muna, kahit wala yung mga bagay na yan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang nagaganap sa amin ngayon bilang mga alagad at mag-isang Apo Kunching, mga kaps, tagasunod, maging kayo, nakadarama po kayo ng ganito. Sapagkat, ang pasubali ng Ama, lahat ng kasagutang ito ay mula sa kanyang karunungan. Amen? Sapagkat kung hindi po natin tatanggapin yung mga aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, wala po tayong maiimbak sa ating puso at sa ating isip. Sapagkat kung wala nga maiimbak sa ating puso at sa ating isip, na talaga pong gagawin nating pahalagahan ang pag-imbak na yon, sa oras ng ating pangangailangan, wala rin po tayong masusungkit. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong ibig ko pong sabihin sa inyo? Kung noon po, tayong lahat ay problema, wala akong pera, bukas marami akong bayarin, ano po ang kabaliktaran ngayon? Ama, bahala ka na. Alam mo aming kailangan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakalaki ng pagkakaiba. Amen po ba yun? Samantalang noon, maghapon, magdamag, hindi ka makatulog dahil bukas may problema ka. May nabago ba? Wala. Ngayon, may problema ka, matulog ka, bukas may nabago. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita po mga kapatid, napakalaki po. Itong lugar na ito, andito na po lahat eh. Kung ating pong pakikinggan ang bawat mensahe ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at pinagninilay-nilayan po namin mula sa simula ng kami po yung mga alagad at mga kaps, maging kayong mga tagasunod, makikita niyo po talagang pagkakaiba. Naalala ko nga po ang sambit ng ating mahal na Apo Kunching. Tingnan niyo po yung mga alagad ngayon, ang gaganda nila. Kung aakyat po kayo sa 3rd floor at makita niyo po yung mga picture nila noon, hindi ma-drawing. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, talaga po talagang sadyang ang kinukuha ng ating Panginoon ay yung mga pangit. Amen? Yung mga pangit ng unang panahon. At kapag nasa feeling na niya, na-make upan na po niya yon. Wala kayong makikita na kung anong nilalagay sa mukha, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nababago ang lahat. Pati ang iyong diwa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, alam niyo po, ngayon po, sabi ko nga kay Mami Beth at kay kapatid na Marie, alam niyo po, ganito lang yun eh. Ito lang po isang kwento. Kapag wala po kaming pera, wala kayong makikita sa amin na wala kaming pera. Kapag mayroon po kaming pera, wala rin po kayo sa amin makikita na mayroon kaming pera. Sabi ko kay Mami Beth, sabi ni Mami Beth, ako mother, pantay lang eh. Pero hindi sila naniwala na wala akong pera. Ang hindi nila alam, wala akong pera. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko naman sa kanya, baliktad naman si kapatid na Pearl. Alam mo yun, pag walang pera yun, nag-aalahas eh. Kaya pag may alahas yun, walang pera yun. Pero pag walang alahas yun, may pera yun. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, yan po ay kwentong tao. Subalit kung pagninilayan niyo po, sa kalooban ng ating Panginoon, ito po ang nabago sa aming lahat. Kung noon po, sa unang buhay namin, wala kaming kontento, ngayon po, mayroon na kaming kontento. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat, noon po, halimbawa, kumita ka na ngayon, naku, hindi ka makatulog dahil kumita ka eh. Pinasakay ka ni kalaban, ang dami mong pera. Hindi ka makakatulog ngayon, ang gusto mo bukas, ganun pa rin na maganap. Kapag pinasakay ka na ni kalaban ng ganun, isang linggo na marami kang pera, malilimutan mo na si God. Amen? Totoo po yun, sapagkat naganap po yan sa akin. Kaya noon, sabi ko nga, ng mga time na yon, na dumating yung pagkakataon na yon, natakot ako. Sabi ko, Ama, nakakatakot naman ito. Galing ba ito sa'yo? O hindi galing sa'yo? Pag hindi galing sa'yo, ayoko niyan. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sadyang maaaliw ka. Amen po ba yun? Kasi hindi lingid po sa inyo sa unang trabaho po namin. Salita lang po, may bayad na. Subalit nakakatakot po. Nakakatakot po talaga. Alam niyo po, ngayon ang pagkakaiba, hindi ka na natatakot sapagkat kasama mong Diyos. Sa bawat iluluwal ng labi mo ay bibigyan ng katotohanan ng Diyos sapagkat tapat ka sa Kanya. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Sabi nga ng ating Panginoon, anak,
kung nararamdaman lang lahat ng tao ang kaya kong gawin, walang malulumbay. At kung walang magpapakatapat, kanino niya ibibigay yung nais niyang ibigay sa ating lahat? Wala. Kaya sa madaling salita, upang tayo po'y maging eredera ng ating Panginoon, kagaya ni Mami Beth, Mami Beth, may bumangshot! Sabi ko sa kanya, pag may dinudulong, nagkukwento po siya, ikaw pa, Elizabeth, ikaw pa, ganito po. Bakit ko po nasasambit yun? Sa pagkatarok ng ating Panginoon, laman ng puso mo. Hindi mo ipinagmamalaki na anak ka ng Diyos. Subalit ikaw mismo na gumagawa ng mabuti para sa Diyos, makadadama ka na mabuti ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At lahat po yan, nadamdamin na yan, ay karunungan na mula sa Kanya. Sapagkat, kung wala nga pong nag-uulat sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa palagay niyo po ba makakamtan ito ng mga alagad? Hindi. Napakalaking bagay po yung mayroong ginagamit. Sapagkat wala nga pong Diyos na bababa para iulat sa iyo, anak. Ito yung alituntunin ko. Ito yung sundin mo. Walang Diyos na bababa. Wala kayong makikita, wala kayong mahawakan. Subalit nang dahil may isang Apo Kunching na ginamit sa dakong ito, nakita niyo naman po, kahit po siya'y lumisan at nagmisyon, tagumpay ang misyon niya, tagumpay din po dito. Amen po ba yun? Inaangkin niyo po ba yun? Opo. Damang-dama po namin yun. Magkakaugnay ang espiritong pinagmulan na si Apo Kunching ang pinanguna. At sa pamamagitan ng kalooban ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, hindi po niya pinahintulutan na ang dakong ito ay mawala ng pasyente. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kung inyo pong pagninilayan, sige po, kapag ang mahal na Apo po'y dumatal at ang mensahe, at isipin niyo po lahat ng mensahe mula nung Lunes hanggang kasalukuyan, sigurado, kahit hindi siya nakikinig, alam po niya lahat ng iminensahe. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po tayong lahat, sabi nga ng ating Panginoon, anak, minsan maaari akong magbigay ng mga bagay na hindi mo hinihingi. At minsan naman, hinihingi mo na, subalit ayaw kong ibigay. Amen? Ano ang dahilan? Yun kaya ay dahil ayaw ng Diyos? O mayroong kulang tayong mga tao? Palagay ko may kulang tayo. Ano po? Kaya sa bawat kaganapan po sa ating buhay, kung ikukumpara po natin noon at ngayon, ipalagay natin na marami tayong taglay noon bilang tao. Subalit paulit-ulit lang po ang problema, walang katapusan. Amen? Ngayon subukan niyo po na kayo'y nakadama na sa Diyos at ibalik kayo ng Ama sa bilang pagkatao. Kung noon nakakaya niyo ang problemang sangkaterba, ngayon kunting problema lang sasakit ang ulo niyo. Buhay mo ba ang Diyos? Ibig sabihin, hindi na ayaw na ng Panginoon na taglayin mo yung problema na yon. Sa madaling salita po, kapag ang laman ng kapasidad ng isip mo ay 10 lang, ang laman ng puso mo ay 10 lang, hindi mo maaaring kargahan niya ng 20 lang. 20. Sigurado mayroong magpasat dyan. Kagaya ng gulong ng jeep. Amen? Kaya kung inyo pong pagninilayan, ang paanyaya ng Diyos sa dakong ito ay para bigyan ka ng kagaanan sa pamamagitan ng divine mercy. Buhay mo ba ang Diyos? Ang paanyaya ng Diyos sa dakong ito, iniuulat po ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching upang mayroon tayong ipantapat doon sa bilang kaisipang pantao na ang Espiritu ang magdadala upang maging pantay lamang ang kalooban mo. Yung palagi kang panatag sa Diyos. Halimbawa po, iisipin mo pagising. Ano ba yan? Nalulumbay ako. Ano ang katapat doon? Hugutin mo sa puso mo. Ito ang galak na gusto ng Diyos. Itapal mo ang galak doon sa lumbay mo. Sigurado magagalak ka. Buhay mo ba ang Diyos? Sasabihin nyo, bakit naman itatapal ang galak? Ano namang klaseng galak? Isipin mo ngayon kung saan ka pinagalak ng Diyos. At kapag ito ang nangibabaw sa'yo, hindi ka malulumbay. Halimbawa, pakiramdam mo, bumagsak ka sa negosyo. Halimbawa, dati, ganitong mga taon, dami na nagregalo sa akin mga ahente. Dati, sa mga ganitong pagkakataon, ang dami na sa akin nagbibigay ng mga incentives. Subalit ngayon, hindi mo natanggap. Sapagkat may gustong ipaalala sa'yo ang Diyos. Ano? Mas higit magbigay ng incentives ang Diyos, hindi man material. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat po yan. Kaya kami po mga alagad, nakakabalansi po. Dati hindi naman din po namin alam yan. Nung una pa pong naglilingkod kami, ito na ako mismo nagtatanong, paano kami? Meron pa akong nag-aaral, meron akong bayarin, meron akong ganito, meron akong ganito. Hindi po pala. Ngayon alam mo na, alam ko na, alam na nating lahat na ang kasagutan ng lahat ng iyang alalahanin na yan, ang itatapal mo na dyan ay ang maging panatag ka. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sasabihin ninyo, may sakit ako.
Ilagay mo ngayon, hugutin mo sa puso mo. Ang sabi ni Apo Kunching sa mamagitan ng Espiritu, kung ang bundok kayang tibagin, ang dagat kayang hawiin, ang lupa kayang pagbitakin, ano pa kaya itong sakit ko na hindi kayang durugin? Buhay pa ba ang Diyos? Po ba yun? Kung halimbawa, nako, darating ang Pasko, maraming inaanak, wala akong ibibigay na regalo sa kanila, magtago ka. Buhay pa ba ang Diyos? Po ba yun? Hindi po. Sabihin niyo po sa kanila, kahit hagkan niyo lang po sa noo, kahit karampot, ihag niyo lang po yun. Kapag ang Diyos na ang gumamit sa kanila, hindi na po sila maghahanap ng material. Amen? Kaya sa bawat araw, sadyang hindi po mawawala ang Panginoon. Kung noon po, nababaliwala natin ang Panginoon, ngayon po, ang paalala ng ating Panginoon, ipauna po natin siya, ipangibabaw po natin siya, at ang lahat ng sa Kanya'y ibibigay sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At yun po sa tuwina, sabi nga ni Mami Beth kanina, Mother, Mami, sorry ha, gusto ko lang ito gawing sample natutuwa ako sa'yo, hindi ako niniwala wala kang pera. Sabi ni Mami Beth po kanina, alam mo Mami, ngayon lang ako mababasyo, ngayong December. Ngayon lang talaga basyong-basyo ako, nasibod yung mga bago kong pera. Alam niyo po sagot ko, Mami, gusto mo bigyan kita? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po yun isang pagmamayabang. Sapagkat usual po na po namin sinasambit yun, upang ang bawat sinasambit na mabuti ay magkatotoo. Amen po ba yun? Kahit tanungin niyo po ang mahal na apo, nakita niyo po. Kaya mga kapatid, nawa po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating ang Pasko, kung dati pinaghahandaan po natin na bago ang damit, maraming regalo, ang ipaghanda po natin ngayon, tanggapin natin na may Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, inilalatag ang aral upang masumpungan natin ang kabutihan ng dakilang amang mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? At sa kaparaan ng gayon, mararamdaman po natin sa puso natin, hindi tayo nawalan, hindi tayo nalugi, hindi tayo natalo, hindi tayo nagkasakit, kundi sa tuwin ay buhay, sapagkat ang Diyos ay buhay. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat, kapatid ng Marisa. Buhay talaga ang Diyos. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa umagang ito, sa tanghaling ito. At sana po ay umuwi tayong lahat na may ngiti sa ating mga labi dahil sa mga narinig at napakinggan natin sa araw na ito. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Flor para sa pangwakas na panalangin. Magsiluhod po tayong lahat. Ama namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos at sa Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Simpikado kong si Bida. Simpikado kong si Bida. Simpikado kong si Bida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang kargatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, linghapin mo ang aking puso, at tuturo mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. O banal na dugo at tubig na dumali mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa amin lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Muli ang araw na ito, ang bawat isang inanyayahan mo sa banal na dambanang ito, na tuwirang pinakikita mong ikaw ay buhay sa bawat nagbahagi sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa mga pagpapala mo kung paano nga ang pinagnilayan ang noon at ngayon sa aming buhay. Tuwirang kang buhay sapagkat ipinakita mo sa amin kung paano ka kumilos upang kami ay baguhin. Salamat po, Ama, sa magpapapala mo ang liwanag ng aming kaisipan at pag-asa kung paano ito po, Ama, ang pinagmumulan ng aming galak na tanging ikaw lamang ang pinagmumulan. Salamat po, Ama, sa lahat. Higit po, Ama, sa aking mga kapatid na nagbahagi, na tuwirang sila ay ginabayan mo upang ipahayag ang mainam at marapat sa aming bawat isang nakikinig. Purihin ka, Ama, at pasalamatan walang hanggan. Ang lahat ng ito, Ama, ay niaalay namin sa anak mong si Yesu Kristo, bugtong na anak mo, liwanag at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at ang aming inang Birhen Santa Maria. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po.